sabi kasi ni Senator Bato, malamang haharap yon dahil mas komportable siya, syempre Apa. dahil nandun sila. Paano po magiging treatment? Ano yung... Parehas ng ibang mga testigo, Sally, na hindi dapat sinisigawan, hindi dapat pinangungunahan, hindi dapat dinalagyan ng mga salita sa bibig. Ang dagdag pa siguro, ang paggalang, hindi man sa tao ay sa pwesto na kanyang pinanghawakan noon. Nagpaparinig ho itong si Senate President Jesus Cordero, yun ho kasing mga counterpart nila dyan sa mababang kapulungan, yun ho ang kanilang libangan. Kinumpirma na ho nitong si Senator Bato de la Rosa dito kay Senate President Chis Escudero na kung sakaling imbitahan itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte dyan sa gaganaping parallel investigation, kaugnay pa rin ho doon sa iniimbestigahan ng Quad Committee dyan sa House of Representatives, dadalo daw ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago natin umpisahan ang ating talakayan, isang like at isang subscribe lang ho, sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para pagka meron ho tayong bagong upload, kayo ho ang pinakaunang makakakita. Ayun na nga, no? Bago natin umpisahan, again, pinapakita ko ho yung mga nagpapakulay sa ating mga video, hindi para hikayatin yung mga manunood sa atin. Isang like at isang subscribe, sapat na ho sa atin yan. Ang atin lang ho dito, gusto ko lang hong i-appreciate yung ginagawang effort ng mga kasama natin dito sa PH Update. Kagaya na lang ho nito, no need to shout out, no need for shout out. Sabi ho nitong isang nagpakulay doon sa video natin kay Attorney Larry Gadon, no? Silipin nyo na lang ho kung gusto nyo makita kung sino itong nagpakulay na to. Nagbigay ho siya ng $100 doon sa ating video na yon. Maraming salamat ho. Hindi ko na babanggitin ang pangalan nitong si Madam, pero gusto ko lang hong magpasalamat, gusto ko lang hong ipakita to para mapakita yung sobrang na-appreciate ko ho yung pagsuporta nyo sa ating mga ginagawang reaction video dito sa PH Update. Ayun na nga, umpisahan na ho natin to. Maraming salamat ho. Napakalaking tulong ho niyan ng binigay niyo ho yan para mas mapaganda pa ho natin yung ating mga reaction video dito sa PH Update. Game, umpisahan na ho natin. Kasi nga ho, lumabas ho yung usapin. Alin ba unahin natin? Yung kay Senate President Chis Escudero o itong kay video. Nakita ko ho to kay Ma'am Sas Rugando Sasot. Na kung saan kinumpile ho nila yung mga video nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na binibigyan ho niya ng token itong mga itong ating mga kasundaluhan, no? Pagka may birthday, talagang kahit hindi humanghingi ang ating mga tropa, automatic na ho yan, basta si Tatay Digong, binibigay ho kagad niya yan. Ito, umpisahan ho natin ang ating talakayan. Dito sa interview na to ni Senate President Chis Escudero dyan sa DWIZ, no? Kaugnay ho ito sa posibilidad na pagdalo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gaganaping parallel investigation sa Senado. Kaugnay pa rin ho doon sa pinag-uusapan nila sa Quad Committee, dyan sa EJK, dyan sa Pogo, dyan sa connection niya doon sa yung reward system at napakaraming mga ipinupukol pa ho dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang interview nitong ating Senate President Chis Escudero. Ito, game. Siya isasama po ba, Senator Chis, si dating Pangulong Duterte sa isasagawang investigasyon niya na ihaharap din? Well, ayon kay Senator Bato mismo, iimbitahan daw niya at mag-a-attend daw si Pangulong Duterte dahil nandun siya. So, hindi ko lang. Isa yun sa pag-uusapan din namin. Kung a-attend ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, napakalaking napakalaking balita ho nun, mga kababayan. Kasi sa Senado ho kasi, yung investigasyon dyan, hindi ko kagaya dyan sa House of Representatives, no? Sa Senado, pagka yung mga resource person, hindi ho nila pinapabanggit sa yung mga senador, hindi ho nagpapabanggit o kumbaga hindi sila nagtatanong na kung saan sila din ho sumasagot. Yung tipong pagka nagtanong sila, yung sagot na gusto nilang marinig, sinasabi na nila,
gusto lang nilang pagawa doon sa mga resource person na sila ang magsabi doon sa kanilang binanggit. Hindi ho ba ganito yung nangyari? Sasabihin ho nila yung kanilang naratibo kung anong gusto ho nilang itakbo ng investigasyon. Ganun ho dyan sa House of Representatives. At yun naman ho ang kaibahan dyan sa Senado. Sa Senado, kung lalong-lalo na high-profile individual lang dadalo sa hearing, yung standard, makikita ho natin, napakalaki ng kaibahan kung ikukumpara dyan sa House of Representatives. Kasi kita naman ho natin na pagka nagsalita ho, yung mga aso ni Tambaluslos, wala ho silang kapines-pines, ika nga, no? Wala ho, hindi natin makita yung pagiging honorable sa kanila. Yun lang ang problema doon sa mga congressman. Pero, meron hong mahusay na congressman dyan. Nandiyan si Congressman Rodante Marcoleta. Ang issue lang ho natin dito, yung mga congressman na kung saan alam nating kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kagaya na lang ho nitong si Congressman Lord Alan Velasco, naging Speaker of the House pa ho yan dahil kay Vice President Sara Duterte. Bakit ngayon ho, hindi ho natin siya naririnig nagsasalita dyan sa mga hearing? Ano ho ba itong si Congressman Lord Alan Velasco? Nabili na rin ho ba siya nitong administrasyon na to? Kaya napakatahimik ho niya ngayong mga panahon na to. Pero ang atin dito, ikaw isa sa mga, kumbaga, naturingang kaalyado ng nagdang administrasyon at naging Senate President ka, ay naging Speaker of the House ka, tapos ngayon hindi ka nagsasalita. Dikit ka ng dikit kay VP Sara noong mga naunang panahon. Ay, hindi na ho tayo maghahanap ng larawan kasi magtatagal na naman tayo. Pero marami ho dyan, Lord Alan Velasco at saka itong si Vice President Sara Duterte. Ano ho yan? Nagka-clash yan Itong si, di ba, yung hati, magkakahati sa termino. Ang kalahati kay Alan Cayetano, kalahati dito kay Lord Alan Velasco. Ang nangyari ho ata noon, ayaw sumunod ni Alan, pero nasunod din, naging pinatawag pa nga sila sa Malacanang noon, di ba? Sa mga nakasubaybay, alam niyo ho yung storya na yan. Pero ang atin dito, pero itong si Senator Alan Peter Cayetano, narinig na ho natin siya nagsalita kaugnay sa mga ibinabatong akusasyon dito sa mga Duterte na to. Pero itong si Congressman Lord Alan Velasco, parang meron ho atang mali, Congressman Velasco. Tuloy. Na siguro mamaya sa Elinol. At sakali po na ipatawag ang dating Pangulo, sabi kasi ni Senator Bato, malamang haharap yon dahil mas komportable siya, syempre dahil nandun sila. Paano po magiging treatment? Ano yung ibibigay Yun yung ang advice sa mga senador? Paano magiging treatment sa dating Pangulo sa Kasi, karing humarap sa Senate inquiry? Parehas ng ibang mga testigo, Sally, na hindi dapat sinisigawan, hindi dapat pinangungunahan, hindi dapat nilalagyan ng mga salita sa bibig. Sorry, nagpaparinig ata itong si Senator Chis, Anak ng tawa. Nagpaparinig ho itong si Senate President Chis Escudero. Yun ho kasing mga counterpart nila dyan sa mababang kapulungan. Yun ho ang kanilang libangan. Yung mga resource person, dapat kung ano yung mga naratibong gusto nilang itakbo ng pagdinig, yun ho dapat sabihin ng mga iniimbitahan nila dyan sa House of Representatives. At kung yun ang gagawin ng Senado, magiging masaya ho tayo dyan. Kung yung standard na gagawin ho nila, yung talagang nararapat at hindi yung ginagawa dyan sa House of Representatives na hindi hinahayaang makapagsalita yung mga resource person. At kung itong mga naturang resource person na to, natutumbok ho nila yung kanilang mga punto de vista at masosoplak itong mga congressman na to, pinipigilan ho ang kanilang pagsasalita. Isang like at isang subscribe, sobrang saya na ho natin dyan. At kung isi-share nyo, talagang maraming salamat ho. Tuloy ho natin mga kababayan. Ang dagdag pa siguro, ang paggalang hindi man sa tao ay sa pwesto na kanyang pinanghawakan noon. Buong tiwala ko, Sally Roll, sa mga miyembro ng Senado, nabibigay nila yung tiwala, yung respeto na dapat ipagkaloob sa isang dating Pangulo, partikular si dating Pangulong Duterte, kung siya nga ba'y mag-a-attend ng pagdinig na yon ayon kay Senator Bato. Sir, Kung mangyari man ho yan, saludo ho tayo. At least, nakita ho natin yung, kumbaga, yung cheap version nasa House of Representatives, but yung talagang standard na pagkakandak ng hearing, makikita ho natin sa Senado. At ang dadalo pa ho dito sa investigasyon na to, walang iba kung hindi itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tayo ay matutuwa dyan, no? Kasi,
okay lang ho sana kung yung mga sinisigawan, yung mga binubulyawan, yung mga convicted, yung mga, naka-ano na, yung mga PDLs. Wala tayong problema do'n, eh. Kasi ano na 'yan, mga kriminal yung mga 'yan, wala ko tayong problema kahit sermonan niyo na sermonan yung mga 'yan tapos yung mga self-confess, okay lang ho sa atin 'yan. Pero yung mga ordinaryong Pilipino, pinadalo diyan sa mga ganyang klaseng pagdinig bilang mga resource person. Tapos, pagka dumalo sila, bubulyaw-bulyawin ho sila. Napakapangit hong tignan nun. Akala ko kasi nitong mga congressman na 'to, dagdag pogi point sa kanila pagka yung tipong nakakapambara sila, pero wala naman sa hulog yung mga sinasabi nila. Lalo na 'tong si Congressman Romeo Acop, naku po, pagka bumanat yan nagtanong tapos titingin siya sa kaliwa't kanan ng gano'n, 'no. Akala mo talaga yung sinasabi niya, may karga. Wala naman ho naman yung mga pinagsasabi niya, basta pagkatanong niya sabay liliitan niya yung mata niya tapos titingin niya siya sa kaliwa't kanan. Yung akala mo napakatalino, yung talinong-talino ho sila sa mga sarili nila diyan sa House of Representatives. No, yung wala ho silang kahambol-hambol. Akala mo kung sinong magagaling. Pero kung bubulat natin, kung kakalkalin ho natin yung kanilang mga pinagsasabi, wala naman hong kakwenta-kwenta. Loy, Sir, dun sa idea na Committee of the Whole, open ka ba doon? Oh. Kasi kung sakaling Committee of the Whole, kayo po yung magpipreside ng investigation. Hindi. Committee of the Whole. Actually, nabasa ko lamang sa pahayagan pero hindi ko pa nakikita yung aktual na kahilingan ni Senator Risa sa akin. ito talagang si Senator Risa Hontiveros, gagawin ho ang lahat para hindi lang makabuelo itong si Senator Bato at itong si Senator Christopher Bongo. Gagawin ho niya yung lahat, yung tipong ayaw ho niya na ang maging mag-preside, mamuno doon sa pagdinig. Itong si Senator Bato, magiging ano daw, magiging bias. Di ba? Di ba itong si Senator Bato de la Rosa, kung siya ang tatanungin, sinasabi niya, kung ako lang tatanungin, ayaw kong mag-hearing kasi ang dating nga naman self-service. Paano nga naman yun? Dakdak sila ng dakdak dyan sa House of Representatives, banat ng banat itong mga congressman na to. Hinihintay nilang sumagot itong mga senador. Meron naman ho tayong parliamentary courtesy wherein hindi naman pwedeng basta-basta makapunta yung mga senador na yan. Diyan sa House of Representatives, kailangan nilang manghingi ng clearance diyan kay Senate President. Tapos ang Senate President, matagal ng tradisyon yun na hindi ho basta-basta pwedeng ipatawag ang mga senador sa mga ganyang klaseng pagdinig sa magkaparehas na house, no? Sa House of Representatives, sa lower house at sa upper house, hindi ho pwedeng kumbaga magtawagan, ika nga. No, hindi ho basta-basta ganun. Unless na lang kung yung pagtatawagan nila bilang mga congressman, bilang kumbaga kung magkaparehas kayo ng committee, mag-join force kayo para imbestigahan o pag-usapan yung isang panukala na magkaparehas kayo ng agenda nung ano na yun. Pero bilang isang resource person na ikaw ang rinireklamo ng mga resource person na pinagsasalita nila doon sa House of Representatives, ibang usapan ho yun. Na mag-conduct ng Committee of the Whole. Bagaman isa yon sa mga tiningnan namin. Pero Sally, hindi na siguro Committee of the Whole dahil para naman nating Correct, pinapalaki masyado ito. Dahil meron namang karampatang komite na pwedeng magdinig nito na hindi naman kinakailangan na yung kabuuan pa ng Senado. Isa pang dahilan kung bakit Blue Ribbon Committee, Sally, ay dahil isa ito sa komiteng may pinakamaraming membership. Kung saan halos lahat ng miyembro ng Senado ay miyembro na yata ng Blue Ribbon Committee. Ayun. Ayos ho. Ayos. Sana, no? Hindi natin alam, hihintayin pa bang mag-resume ang session o sa lalong madaling panahon magpapatawag na ng pagdinig itong Blue Ribbon Committee. Sabi kasi nitong si Senator Francis Tolentino, hindi daw pwede. Kasi pagka pinigilan ho nila yan, magmumukha ho talaga silang pinipigilan ho nila yang na makapagsalita itong si Senator Bato, itong si Senator Bongo, diyan sa mga patutsada sa kanila ng mga congressman diyan sa House of Representatives. Tingin ho natin, na-corner na rin itong mga congressman na to, itong mga senador na to, kumbaga wala na ho silang no choice. Kailangan na ho nilang makipagtulungan, no, dito kay Senator Bato at Senator Christopher Bongo. Dapat lang naman, kasi walang colleague nyo yung mga yan, di ba? Kasama nyo yan sa Senado, sa inyong institusyon, tapos binabarubal sila diyan sa House of Representatives. Dapat lang ho talaga na mag-conduct na ng parallel investigation para magkaalaman na kung yung mga sinasabi ng yung kanilang mga pinagsasalita diyan sa Quad Committee, pagka dinala natin sa Senado, pag pinagsalita yung mga yan, magkaparehas pa rin yung version ng kanilang mga statement, di ba? Ito mga kababayan,
Dumako naman ho tayo dito sa iniimbestigahan nila itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, no? Dito sa video na ito mga kababayan, makikita nyo ho kung gaano kamahal nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ating mga sundalo. Dito, nung nakita ho natin to, medyo na-touch tayo, no? Kasi nakakamiss tong mga itong leader na to, talagang sobrang namimiss ho natin. Hindi lang naman ngayon. Kasi mula nung nawala yan, halos, di ba, yung pagiging ama niya sa buong bansa talagang naparamdam ho niya sa bawat isang Pilipino doon sa kanyang war on drugs. Very importante doon eh. Walang biro ho talagang tumahimik ang mga karsada noong mga panahon na yon. Nabawasan ho yung mga masamang elemento. Sino ba naman ang kriminal na nasa tamang katinoan ang gagawa ng illegal ngayong mga panahon na to? By the way punta ho kayo sa FB page itong si Sir E.B. Hugalbot. Punta ho kayo doon. Makikita nyo yung sang-ali bumabatak sa gitna ng daan. Wala na ho silang yung tipong katanghaliang tapat, nandun sa tapat ng tindahan, bumabatak yung ali. Wala na ho talagang takot, wala nang kahiya-hiya itong mga durugista na to ngayong mga panahon na to. Ang lalakas ng loob. No, tayo talaga ayaw natin yung na yan. Talagang masisira ho ulo nyo diyan sa totoo lang. No, masisirain ho talaga yung ulo nyo ng ipinagbabawal na droga na yan. Ibang klase ho yan. Kaya kung meron ko kayong mga anak, ngayong mga panahon na to, bantayan nyo ho. Ito, panoorin natin. Ito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ito, saludo ko talaga tayo dito. At sa mga mag-share, magko-comment, magla-like dito sa video na to, comment saludo kay Tatay Digong. Isang comment na saludo naman ho dyan. Ito. May honor ba tayo? Yes, sir! Lakasan mo, may honor ba tayo? Yes, sir! O sinong nagbe-birthday ngayon? Yun, no? Galing talaga ni Tatay. Saludo ho tayo. Grabe. Yaan ho, ang issue natin dito kung saan itong si BBM, 'di ba? Nauna yung administration niya. Yung tipong si BBM namimigay ng ganyang klaseng relo sa mga sundalo tapos gagawin niya ni Tatay Digong ang baduy, 'di ba? Parang ang dating parang ay naku po, kahit na tradition pero ang dating parang nagpapasikat itong si Tatay Digong, 'di ba? Kaso ho dito, sa lahat ng presidenteng dumaan sa ating bansa, para sa akin, siya lang ho ang nakita nating ganyan kalapit sa ating mga sundalo. Yung hindi siya nagpapasipsip, kumbaga talagang minahal ho niya, hindi para ipagtanggol siya, hindi para kampihan siya para sa kung ano pa man. Ang talagang ginawa ho niya, dahil yan ang puprotekta sa ating mga kababayan, nagpakita ho siya ng tunay na pagmamahal para sa ating mga mandirigma. Saludo former President Rodrigo Roa Duterte. Galing ho yan. Grabe. Palakpakan ho tayo. Maaring sa iba ito parang maliit na bagay lamang. Correct. Ngunit sa nakatanggap ng relo ay malaking bagay sa kanya. Madadala niya hanggang pagtanda niya, isang alaala na minsang isang panahon, isang pangulo ng bansa Once upon a time. Oo, relo lang. Yan, hindi yan yung memorabilia na yan, hindi dahil doon sa merong yan, kumbaga merong historical significance yung yung relo na yan. Kasi lalo na ngayon itong presidente natin, yung mismong sundalo na nanghingi, kumbaga yung token na ibigay mo sa akin, sir, bigay mo sa akin yung relo mo. Anong ginawa ho ni Marcos Jr.? Kaya para doon sa mga naghihintay ng ginto, mag-isip-isip po kayo. Kung relo nga hindi mabigay, paano pa yung Taliano Gold? Taliano Gold ba o Talano Gold? Basta yung mga Talanista hanggang ngayon, hinihintay nila yung mga ginto na yan. Para doon sa mga kababayan natin, mapahanggang sa ngayong panahon na to, umaasa pa rin dyan sa Taliano Gold na yan, mag-isip-isip na ho kayo. Okay? Kasi kung yung mismong relo lang ho hindi natin alam kung ano yung value ng relo niya. Hindi naman ho natin nakita yung Patek Philippe na suot niya doon sa graduation sa PMA, di ba? Kung magkano man yung relo na yan, yan, hindi naman ho siguro, mas mahal naman siguro yung isang gold bar kaysa doon, di ba? Kaya kung inaasahan nyo yung Talano Gold, yung relo hindi niya kayang bigay, paano pa ho yung Talano Gold?
Yung mga talyanista nito, mag-iiyakan na naman. So, kayo mga talyanista atin sa Imada. Huwag kayong masyadong mga sutil. Huwag kayong masyadong mga iyakin. Pupunta-punta kayo sa comment section, tapos maya-maya mag-iiyakan kayo. Huwag kayong magko-comment dito kung kayo... Yung tipong mambabarubal sila sa ko. Ako naman, welcome naman lahat. No? Yung mga komento na hindi sang-ayon sa mga sinasabi natin, you cannot please everyone. Talagang merong kukontra sa mga sinasabi mo. At yung mga kumukontra na yun, meron hong bayad yung mga yun, kaya mas masaya, di ba? Kaso, pagka naman sinagot ho kayo, wag naman ho kayong umiyak. Wag yung tipong pagka sinagot na kayo, yung argumento nyo, labas na doon sa ating pinag-uusapan. Yung puro ad hominem na lang, yung from Sara to Sisa, ang ganong klaseng kalokohan. Anong gusto yung palabasin? Linayasan na ng kabaitan itong si VP Sara. Wag kong ganon. Nagmumukha ho tayong low level yung mga argumento, mga walang kwenta ho pagka ganon. I-level up na ho natin. Matagal-tagal na ho tayo sa social media. Sa bagay, kung bayaran lang naman talaga kayo, hanggang doon lang naman yung kapasidad ng mga utak nyo na magagawa natin sa bagay. Okay. Sa iba, ngunit ang paglaanan ka ng oras ng isang presidente ay isang malaking pribilehiyo sa sinumang tao. Totoo yan. Ito ay isang alaalang hindi kayang tumbasan ng pera. Saludo. Walang katumbas na pera yan, yung ginagawa ni Tatay Digong na yan sa ating mga kasanduluhan. Walang katumbas na pera yan. Kahit na yung rilong ipinamigay niya dyan, magkano lang, yung tipong, let's say, 5,000, 10,000. Kung akin mapupunta yan, iti-treasure ko yan. Malamang sa malamang, ipapa-frame ko pa yan. Yung tipong, etong relo na to, galing to kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ipapamana ko pa sa anak ko, ito ingatan mo to anak. Naku po, isa to sa mga kayamanan natin. Itong relo na galing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. I-share nyo na ho itong video na to kay Tatay Digong para ipadala niya na yung relo niya. Kupal na mukha ni PH, no? Gusto lang pala ng relo ni Tatay Digong. Tatay Diggs, baka naman Tatay Diggs, ako, kung sa mga kaibigan natin dyan na makakapanood. Kapalan ko na yung mukha ko. Tatay Diggs, di ako nanghihingi dito sa channel, ha? Hindi ako nanghihingi dito ng kung ano-ano. Ako, lagi kong sinasabi sa inyo, yung mga datihan na dito, like at subscribe lang, masaya na ho tayo dyan. Hindi ako nanghihingi ng kung ano-ano. Kung ito, kakapalan na ho natin mukha natin. Tatay Diggs, yung relo mo, akin na lang. Isa akong magiting mong mandirigma dito sa social media. Isa ako sa mga pwede mong tawaging magiting mong mandirigma dito sa sa social media. Kaya sa tingin ko nararapat akong mabigyan ng iyong commemorative watch. Tuloy. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin na pupuntahan ang ating main event ika nga, no? Pag-usapan ho natin yung mga punto de vista nitong si Atty. Trixie Cruz Angeles nung pagkatapos ng ang tawag dito, yung press con kahapon itong si Vice President Sara Duterte. Marami ko kasi mga detalye dito sa video na to na kung saan matututo tayong lahat. Hindi lang tayo dito hindi lang ako pati yung mga makakapanood dito kasi isa ho talaga sa mga iniidolo natin yan si Atty. Trixie Cruz Angeles. Dito na tayo, Atty. If in the last pasabog niya, in the last press cons, what she was saying is that, okay, these are the lines, ha? And now what she's saying is, these are the lines, and you've gone past it a long time ago. Pero hindi rin siya kumbaga, she's not stupid to make statements that would incite to sedition or anything like that. So alam niya. So ang sinasabi niya, her purpose is to call the BS as they come. So yun yung sinasabi niya ngayon. But what I see here also is that she is also well aware of her leadership. She's also well aware of the heavy burden of expectations of those who feel that this administration is already going too far. Kumbaga, oops, sorry. Sumusobra na ba? Saan po mapapanood ang press conference ni VP Inday? You can check Valiente Network on Facebook or her personal Facebook, which is Inday Sara Duterte. Sabi ni Con yung, are you also going to live on TikTok? Well, I'm not live right now on TikTok because I'm mobile. And when I'm mobile, usually it's just one, either TikTok only or Facebook, YouTube only. So
sabi ni WCT Win, self-damaging statements by VP Sara. Could you expound? What do you think are self-damaging there? Walang self-damaging doon. Actually, yung ano nga nagpanic nga yung administrasyon doon sa mga statement nitong si VP Sara. Wala ho tayong nakikita nga self-damaging doon sa mga banat nitong si Vice President Sara Duterte. Yung iba naman ho, sinasabi nila magpa-therapy itong si VP Sara. Yung pangalan ni VP Sara, dinudugtungan nila ng Sisa. Gurgur na yung katinoan ni VP. Naku, sabihin nyo, yan ang script na bumaba mula sa taas. Kaya yan ang pinagko-comment nyo sa mga video nakikita nyo sa social media. Ay, sayusin ho natin para di ho tayo nagmumukhang anga sa social media. Okay. And we can, let's take it apart. It's possible that you're right. But on the other hand, let's see what you think are self-damaging. Para sa akin, hindi. The general impression to me is that para sa akin, yung nangyaring pagsasalita ni VP, nararapat lang at talagang talagang pinag-isipan. Pati yung the way na aatakehin niya yung pagkukwento sa media, yung sequence of event, yung sinong uunahin natin, alin ang una nating ilalatag dito, yung question and answer sa media. Talagang well-planned ho yung press con niya na yun. At talagang napakahusay at balita ho natin, nagpatawag ho ng emergency meeting kagabi diyan sa Malacanang. Ayos, di ba? She feels the burden of the people. At ito pa, she is giving first-hand information. In other words, tayo, nararamdaman natin yung burden ng mga polisiya, yung epekto ng mga polisiya. Correct. Ito yung mga sinasabi natin that the leaders do something, pero the people who feel the effects are those of us who are down here. Okay? So, and kumbaga, na-validate niya yung pakiramdam natin. Unang-una, sinabi nga niya na hindi nga marunong magpresidente ito. Yung sinasabi niya gano'n. Diba? So, tapos yung kwento ng relo. Yung, hi kay Sir Lito. Andito si Sir Lito, David. Sabi niya, Sara can bring down the entire government if she tells everything that transpired in the past years. I think that's what she's up to. Is, ito patikim. Ganyan. Okay. Sa mga ordinaryong miron, okay lang yun eh. Sige, yung politika parang showbiz lang sa amin yan, di ba? Ganun lang yung ng mga ordinaryong miron, yung mga ordinaryong kumukonsumo ng politika, yung mga balita sa politika. Ordinaryo ka lang eh. Ano ba magagawa mo? Kukonsumo mo lang yan. Nakita mo sa yung wall, ano ba gagawin? Papanuurin mo lang, di ba? Ganun ho yun. Pero ibang usapan na ho, pagka itong mga ganitong klaseng impormasyon, na napupunta doon sa mga kinauukulan, doon sa ating mga men in uniform, doon sa ating mga kapulisan, na hindi naman, na ngayong mga panahon na to, mulat ho sila sa tunay na kaganapan sa ating bansa. Sa ating mga ordinaryong Pilipino, yung mga OFW, gagatong tayo, kumbaga magsasalita tayo, magre-react tayo dyan sa mga ginagawa nila na yan. Pero hanggang doon lang ho tayo. Pero pagka gumalaw na at talagang nailatag na ng maayos nitong si VP Sara at nakita na ng ating mga men in uniform, yung mga retired men in uniform natin at sila na, kumbaga nakialam na sila dyan sa issue na yan, ibang usapan na ho yun, mga kababayan. Pero dyan nag-uumpisa yan. Kasi pagka kahit na anong pag-iingay natin sa social media, pagka walang high profile individual, yung high-ranking government official na magsalita at ibulgar ang kanyang nalalaman, kung tayo lang ang nagsasalita dito, walang isang tatayo sa gitna, kagaya nitong ginagawa ngayon ni VP Sara, hindi ho mabubuksan ng kamalayan ng marami sa ating mga kababayan. Kaya yung ginagawa na yan ni Vice President Sara Duterte, napakahalaga ho niyan. Kumbaga, lahat ng hindi natutuwa sa administrasyon nato, si VP Sara, siya yung frontliner natin. Lahat ng nasa utak natin, lahat ng nasa puso natin, siya ang bumubuga. Kasi kung tayo hindi naman tayo i-interviewin ng Rappler, ng ABS, ng GM, wala ho silang pakialam sa atin. Bakit naman tayo interview? Ano bang pakialam nila sa mga nararamdaman natin, di ba? Pero pagka si VP Sara, yung sinasabi ni VP Sara na hindi ako masaya sa panunungkulan mo,
kumbaga number 2 lang talaga ang bansa na 'to, walang number 1. Ibig sabihin ho, yung mga ganong klaseng saloobin natin dahil sa mga nakikita nating kabalbalan ng administrasyon na 'to, sa kapasidad ni VP Sara bilang, Vice President, siya ang nagsasalita niyan, naririnig din ho yung ating mga boses. Kaya huwag niyong sabihin na walang kuwenta yung ginawa ni VP Sara, walang kahihinatnan. Hindi ho. Nag-uumpisa pa lang ho ang laban. Okay? Nag-uumpisa pa lang ho tayo. And to be fair to her, tama yung sinabi niya kasi saksi ako dyan. When she says that she was tolerated, totoo naman po yun. Kasi saksi ko nga yan, nakita ko yan. Kumbaga, si Presidente, parang, ang trato sa kanya parang, oh, what do you want? Do you want ganito? O sige, we'll get you that. Do you want ganito? Pero alam niyo na, it was patronizing. Yung hindi yan, it wasn't true na pag-care sa kay VP Inday. It was more like na, Hindi. bigyan nyo nga ng, parang bigyan nyo ng candy itong isang to para hindi umiyak. Parang ganon. Ganon. Baka biglang, parang... Kasi nga, hindi ho siya, hindi ho siya kasama doon sa mga circle. Kung anong ginagawa nitong nitong nasa Malacanang, hindi ho ginagawa ni VP Sara. Kaya, kahit anong sabihin nila na isama siya sa grupo, sayaw sa gusto ni VP Sara, outcast pa rin siya. Kasi yung mga kabalbalan na ginagawa nila, kagaya ng pagpupulburon, kagaya ng mga pagnanakaw, o kung ano pa mga business monkey business na ginagawa nila sa Malacanang, hindi ho nila mahihikayat doon si VP Sara. Kaya, kung ano na lang gusto nitong si Sara, ibigay nyo na lang para wala nang maraming cheche-breche. Parang ganun ho ang nangyayari nung nandun pa siya sa gabinete. Anong gagawin ni VP Sara? Masyado naman silang obvious at saka naririnig lang every time na meron tayong cabinet meeting, magkaisa. Anong to ko? Walang kakwenta-kwenta. Every time na magka-cabinet meeting tayo, ang bibida mo sa akin, pagkakaisa ang kailangan. Ang condescending and patronizing. So, saksi ako dyan. Personal ko yung nakikita. At nakikita ko din na buti nga sinasabi niya tinotolerate siya, but it wasn't mere tolerance, sa totoo lang. Pagtitimpi pa nga yung nakikita ko So yung sinasabi niya na she was merely tolerated, mabait pa siya sa kanyang pagsasabi ng ganyan. So para sa kanya, di sige, as long as you leave me alone, let me do this, okay lang. Titiisin niya yung titiisin niya yung mere tolerance na sinasabi niyang ganon. So, okay. But, in law, mere tolerance also has another meaning. So, pag sinabi niyang, she was merely tolerated, okay lang yon. Parang, sige, andyan na rin lang. Parang, parang literal, parang si Cinderella, sige, nandyan ka na rin lang. Basta do whatever, your own thing there. Huwag kang sumali dito. So, she was never part of the leadership. She was not even considered part of the barkada. She was not even treated like a friend. Unless ang tingin nila, yun ang friendship, yung mga tipong walang personal, walang kahit basta, sige, Vice President ka, di bibigyan ka namin ng konting puwang dito. Yun. So, ang sarap panoorin paulit-ulit. Kaya mamayang gabi, medyo malilate tayo dun sa pag-live natin kasi, dahil dadaan pa ako, titingnan natin kung may EDSA Friday today, and so on. But, ayaw nga pala, EDSA Friday kahapon, no? Shout out dun sa mga dumadalo dyan sa EDSA Friday. Yung ating mga magigiting na kababayan na dumadalo dyan sa EDSA Friday na yan. Ay, papakinggan natin uli itong sinabi ni VP Inday. Sabi ni Messiah, pagayon, sounds that medyo galit na si VP Sara. Ramdam ko dahil Bisaya ako, love ko ang tapang na sabihin nyo. Hukayin ko tatay nyo, itapong ko sa PhilHealth. Sa Philippine Sea. Tama, West Philippine Sea. Totoo yan. Okay, so, nakakagigil nga, di ba? Sinabi niya kay Senator Amy, ang kwento niya is sinabi niya ito kay Senator Amy, it was in a group chat at maraming saksi dyan sa group chat na yan.
So, sinabi, pag hindi nga, kasi gigil na gigil siya about itong mga ginagawa sa WPH, which essentially is massive disinformation and the dumbing down of the Philippine electorate. Particularly when it comes to, yung kumbaga, you have a leadership that is ardently, o sige, ardently na lang instead of vapidly, instead of promoting racism. So, ayun. So sabi ni ako si Digong, baka Rolex yung relo niya kaya hindi niya maibigay doon sa gumraduate. Ganito yon. Pwede namang sabihin na hindi mo mabibigay. Correct. Why? Why should I give it to you? Parang ganon yung sagot. And for VP Inday, hindi ka naman. Okay lang yon kung hindi ka. Kasi mahal nga. Paano kung mahal ang relo? Alam ko mahilig ang Correct. presidente sa relo. And alam ko, hindi mo murahin yung mga relo niya. So he could have said, well, I can't give you this one. But I could have something sent to you. Ay, Correct. para may relo ka. Parang ganon, di ba? And then you can whatever. Naiintindihan ko yung request na ganon because there really are certain people na hindi sila talaga nakakatikim ng anything. Nothing has ever been given to them in life. So they Grabe. have learned to ask. Kung hindian sila, o di sige, di hihindian mo ko. Pero, it was said in earnestness by somebody that, has not come from a place where anything expensive was ever considered. They never were given anything. Nothing ever came for free for them. They've had to work for it. They've had to do something for it. So asking this was, it may have been considered inappropriate, pero nakita ni VP Inday kung saan nanggagaling yung request na yon. Plus, syempre, bata, sana hindi na lang pinahiya. Pero, ang nasaktan si VP kasi, it was humiliating somebody na hindi talaga, kumbaga, you don't deserve that. Nasaktan si VP doon. Nasaktan siya. So, sabi ni John Michael Dalog, when she said she never remembers PRD making gipit to Lenny knowing they are on opposing parties, and BBM whom she considers an ally doing it such to her, very tumpak. Tama yon. Sabi ni Maisug TV, may nire-reserve siya tungkol kay Inday. Totoo yan. Halata. Grace Fredeluce says, may nakausap ako kaninang taga-Tacloban dito sa Singapore. Yun daw, galit na galit daw sila kay Tambi doon. Maka Duterte sila, nang gigigil pa siya kanina. So yung mga OFWs na may mga kamag-anak na nandyan sa Tacloban, pwede ba i-zero na ninyo si Tamba dyan? Correct. May mga kalaban naman, yung isang kalaban tinaas pa yung kamay, yung babae, yung tinaas pa yung kamay ni PRD. So maglagay Correct. tayo ng Duterte dyan sa Tacloban nang hindi na makabalik yung mga katulad niyan. Talunin ho natin yan si Martin. Kung sakali, kung yung itinaas na kamay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, susuportahan ho natin yan kung siya, dyan siya sa Tacloban. Suportahan ho natin. Sabi ni Christopher Agapay, lagi po kayong mag-ingat. Attorney Vix, isa po kayo sa pinakiniwalaan ng taong bayan. Maraming salamat po sa inyong concern. Sige po. Ano ho yan, talagang pagka nagsasalita, nakakabilib ho, napakahusay. Napakahuhusay ng kanyang mga ng mga kanyang point of view. Yung kanyang mga pananaw sa buhay, yung understanding niya sa batas, hindi ko kagaya ng iba. At saka pagka nag-i-explain siya, hindi mahirap intindihin, madali yung intindihin. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video, medyo nagtagal na ho, kasi medyo napasarap po ang ating kwentuhan, sa mga nag-subscribe ho dito sa video na to, sa mga nag-like, sa mga nag-comment o nag-share, maraming salamat. Sa mga nagpakulay sa comment section, saludo ho sa lahat ng nakipag-diskusyon dyan sa comment section. Maraming salamat ho. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin lahat ng Pilipinas.